Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Alam ho natin na ngayon ho ay panahon ng Kapaskuhan, and in 4 days ay magsa-celebrate tayo ng Pasko. At usong-uso na ang mga reunion, at maaaring marami tayong mga kapatirang wala ngayon dahil sila ay mga nasa reunion at yung iba ay galing sa reunion at ngayon ay kasama natin ngayon at purihin ang Panginoon sa bagay na yon. But ang punto ho ay kaya ako sinabi yan ay may mga pagkakataon lalo na pag nagsasama-sama ang mga magkakamag-anak, nagsasama-sama ang mga matagal nang hindi nagkikita, ay minsan siguro yung mga ayaw mong makita ay nakikita mo at yun namang mga miss na miss mo na ay nagkakaroon ng pagkakataon na magkadaupang palad. At sigurado naroon ang maraming kwentuhan, maraming usapan, maraming mga kamustahan. At maaaring siguro ay naranasan nyo na nasa gitna ng mga ganong napakasayang mga okasyon ay merong mga salita na mabibitawan na magpapahinto sa lahat. Well, ang punto ho ay ito. Ang atin hong dila, kagaya ho ng ating nasimulang pag-aralan nakaraan, ay isang maliit na bahagi ng katawan. Ngunit maaaring maging napakalaki ang epekto. The fact ay ito, sa Romans chapter 3, pag tingnan ho natin na kung saan dinescribe ni Apostol Pablo ang matinding kalagayan ng tao bilang pagiging makasalanan, ay isa sa binigyan niya ng pansin ay ang dila ng tao. If you will come with me and open sa Romans chapter 3 and verse number 10. Pamilyar sa atin ang verse 10 sa Romans 3. Ang sabi ay ito, as it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. And then pagdating sa verse 13, again, this is Paul. Talagang pinapakita niya kung gaano kamakasalanan ng tao. Pagdating sa verse 13, their throat is an open sepulchre. Yung kanilang lalamunan ay bukas na libingan. With their tongues, they have used deceit. The poison of asp is under their lips. Verse 14, whose mouths is full of cursing and bitterness. So ang punto ko lamang ho ay ito. In Apostle Paul, in describing the sinfulness of man, ay binigyan niya ng matinding atensyon kung paano ginagamit ng tao ang kanyang dila. Well, bakit? As we have looked last time, kung yung naalala, sinimulan natin ito last Sunday, ay nahandoon ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, for out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Yes, there is a weight dun sa mga salitang lumalabas sa bibig, pero ang punto dito, kung atin hong kinitingnan yung sinabi ni Jesus, out of the abundance of the heart the mouth speaketh, pagdating sa Romans 3 verse 13, their throat is an open sepulchre, their tongues have used deceit, the poison of asps is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. It just shows yung kalagayan talaga ng puso ng makasalanang tao. So, ganun ho ang kalagayan ng tao na hindi mananampalataya. And nung tayo ay iniligtas ng Diyos, hindi naman magically biglang naging super holy ng ating mga bibig. How I wish. Pero isa ho ang ating mga dila na kailangan hong dumaan sa proseso ng pagbabanal or sanctification. Isa ho sa kailangan nating matutunan as we will continue this week hanggang next week, and Lord willing, pagpasok ng 2026, we have a more sanctified mouth or tongues na magagamit lalo sa kapurihan ng Panginoon. So this is the message na simulan natin last Sunday. The tongue is a small part of the body, yet is very powerful. Therefore, we must be very careful with it and strive to subdue it and use it for the glory of God. Ang dila ay maliit na bahagi ng katawan, ngunit makapangyarihan. Kung kaya tayo ay dapat maging maingat dito, sikapin na ito ay supilin at gamitin para sa kaluwalhatian
ng Diyos. Tayo ho muna ay manalangin, hingin natin ang tulong ng Panginoon. Una naming Diyos, aming Ama sa langit, totoo ang sinabi ng iyong salita. How many times na ang amin pong dila ay maaaring nagamit namin sa hindi makadiyos na kaparaanan. Patawad po, O Diyos. At gayon din, Panginoon, niloob mo rin at inutos mo sa amin na purihin ka sa pamamagitan ng mga salita na lumalabas sa aming bibig. Na ito rin ay instrumento upang luwalhatiin namin ang pangalan mo, upang ihayag namin ang ebanghelyo mo, upang maging instrumento ng encouragement sa iba. O Diyos, tulungan mo nawa kami na maging mabuting katiwala ng aming mga dila. Tulungan mo nawa kami na maging mapagbantay sa aming mga puso sapagkat dito naggagaling ang lumalabas sa aming mga bibig. At nawa, O Diyos, tulungan mo kami na maging mga mananampalataya na patuloy na nagiging banal, hindi lamang sa aming mga ginagawa, kundi maging sa aming mga sinasabi. O Diyos, maluwalhati ka po nawa, ikaw ang maitaas, tulungan mo po kami, tulungan mo po ako. At nawa, O Diyos, ay mabiyayang ma-apply namin sa aming mga buhay ang iyong mga katotohanan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, tayo ho ay kinakailangang magbalik-aral. As we have pointed out, nung nakaraan ay madalas ang atin hong dila ay minimize ang nagiging epekto nito. At dabi ko nga, may mga pagkakataon na narinig ko na sa ilang mga tao na, ay nabang kasi itong dila kong ito. Para bang may separate na persona, yung bibig at dila. Pero makikita ho natin sa ating pag-aaral today at sa susunod pa na ito talaga ay isang kaparaanan upang makita ang kalagayan ng ating mga puso. At hindi natin pwedeng i-minimize ang mga salita na lumalabas sa ating dila. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 12 verse 36, Matthew 12 verse 36, "But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment." Magbibigay sulit tayo sa Panginoon sa mga salita na lumalabas sa ating bibig. At hindi lamang yun, sa Matthew chapter 5 verse 21, ang nagbigay ng babala ang ating Panginoong Jesus. Matthew 5:21, But ye have heard that it was said of them of old time, Thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of judgment. Huwag kang papatay, physically speaking. Huwag kang papatay kasi pag pumatay ka, pupunta ka impyerno. Parang yun yung pinaka-colloquial na translation noon. Pero ang sabi ni Jesus, verse 22, "But I say unto you," yun yung tinuturo nila. Basta huwag ka lang pumatay. At minsan, ganun ang maraming tao sa paligid natin. Basta hindi ako pumapatay, okay na. Pero ang sabi ni Jesus, "But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment." Ay hindi lang yung taong pumatay, yung ding taong galit na walang tamang dahilan sa kanyang kapatid ay delikado sa panganib ng impyerno. Delikado sa hatol. At hindi lang yun, and whosoever shall what? Whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council, and whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hellfire. So hindi lamang pala kailangan kumuha ka ng patalim at itarak sa ibang tao at sila'y mamatay upang maging panganib, maging malagay sa panganib ang iyong kaluluwa sa impyerno. Pwede pala na sa pamamagitan ng lumalabas sa ating bibig ay pwede tayong ilagak nito sa lugar ng parusa. Anong punto? It matters to God what comes out of our mouths. Binibigyang atensyon, may halaga sa Panginoon. Naririnig ng Diyos ang mga lumalabas sa ating bibig. And yes, maaaring tayo ay mga mananampalataya na at purihin ng Diyos. Sa ngayon salita ng Diyos, tayo ay pinatawad na mula sa ating mga kasalanan. Pero hindi ito nagwawala sa atin hong accountability sa mga salita na lumalabas sa ating bibig. Maaari pa rin itong magwarrant ng mapagmahal na disiplina ng Diyos kung tayo ay hindi magkakaroon ng control or hindi natin babanalin maging ang mga dila natin.
Noong nakaraan ho atin hong pinag-aralan yung unang binigyang atensyon ni Santiago na madalas gumagamit ng bibig. At sabi ko nga ho, ang unang pinagalitan ay yung nakatayo sa inyong harapan. Ang unang pinaalalahanan ay ang mga tumatayo bilang tagapagturo. Na ang sabi ni Santiago, nabasa natin kanina, my brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. So we first tackled last Sunday the tongue and the teacher. The tongue and the teacher. At isa sa mga primary means or tools ng minister o tagapagturo sa loob ng iglesia ay walang iba kung hindi ang dila na ibinigay ng Diyos upang i-communicate ang katotohanan ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy sa 2 Timothy 4 verse 2, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. At ang pangunahin, not exclusively but primarily na ginagamit dyan ay ang dila. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 11, ang sabi ni Pablo kay Timothy at sa lahat ng mga manggagawa, these things command and teach. Anong pangunahing paraan to command? Anong pangunahing paraan to teach? Again, it is the mouth. It is the tongue. At ang mga tagapagturo ang pangunahing binigyang pansin ni Santiago. Hindi lamang yon, sa Mark chapter 16 verse 15, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, and He said unto them, go ye into all the world and what? And preach the gospel to every creature. And yes, there are many means na pwede natin gamitin to get the gospel out, pero primarily it is through the preaching, to kairuso sa Greek, nang ibig sabihin is to publish, to proclaim, as a herald, to announce openly and publicly. So ang pangunahing ginagamit nga ho dito ay ang ating mga pananalita. At nandoon ang paalala ni Santiago, going back to James chapter 3 verse 1, my brethren, be not many masters. At kung yung naalala, yung masters dyan, na hindi master as in Panginoon or boss, kung hindi master as in rabbi or teacher. Be not many teachers, knowing why? That we shall receive the greater condemnation. Ang warning na ito ni James ay mahalaga. At kanyang dinil, una sa lahat, ang pinakamahalaga ay yung mga tumatayo sa likuran ng pulpito. At anong hirap at anong kalunos-lunos na pagkakataon kung sakali man na yung tumatayo sa likuran ng pulpito ang hindi nagiging maingat sa kanyang bibig at tumatayo siya, ina-assume niya. At yun yung perception, tama? Kapag ang isang mangangaral ay tumayo sa likuran ng pulpito, ang perception, ang expectation na ito, he will speak the word of God. He will teach the truth of God. And then nakakalungkot at nakakatakot kung tatayo siya at hindi niya ituturo ang salita ng Diyos. Hindi niya ituturo ang sinabi ng Panginoon. Hindi niya ituturo ang katotohanan ng Panginoon. At ang warning ni James ay, ye shall incur, or knowing that we shall receive the greater condemnation. Please take note of that pronoun, we. Kasama si James. Him being the half-brother of Christ, isa sa mga pangunahing leaders or elders sa church at Jerusalem, ay hindi siya exempted dito. No pastor is, no preacher is, no Sunday school teacher is. Kaya ho, tayo bilang mga tagapagturo, kung binigyan man tayo ng Diyos ng opportunity and gifts to teach, to share, to preach the Word of God, ay gawin natin ito ng may kaseryosohan na ating inaalala na tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Ay habang inihahanda ko ho ito, ay naalala ko yung isang passage sa Jeremiah na kung saan ipinahayag ng Diyos yung kanyang labis na pagkagalit dun sa mga tumatayong propeta na hindi naman niya sinugo. They assume to speak for God, pero sabi ng Diyos, di ko naman sila pinadala. Itong mga propetang ito, sasabihin nila, thus saith the Lord. Sabi ng, wala naman akong sinabi. Ang sabi ni Jeremiah 23 verse 21, ang sabi, I have not sent these prophets, yet they run. I have not spoken to them, yet they prophesied.
Punta sila ng punta kung saan-saan, di ko naman sila sinusugo. Salita sila ng salita, wala naman akong mensaheng ibinibigay sa kanila. Verse 22, but if they had stood in my counsel and had caused my people to hear my words, then they should have turned them from their evil way and from the evils of their doings. Talon tayo sa verse number 24. Sa verse number 31. Behold, I am against the prophets, saith the Lord, that use their tongues and saith, he saith. Ako'y laban. Ako'y kalaban ng mga propeta na tumatayo at sinasabi nila, sabi ng Diyos. Pero wala naman talagang sinabi ang Panginoon. Ang sabi ng Diyos, kalaban ko sila. Sa verse number 32, ang sabi, behold, I am against them that prophesy false dreams, saith the Lord, and do tell them, and cause my people to err by their lies and by their lightness. Yet I sent them not, nor commanded them. Therefore they shall not profit this people at all, saith the Lord. Hindi sila magiging pakinabang, hindi sila magiging tulong, sapagkat di ko sila sinugo at wala silang salita ko na dala-dala nila. And yes, sa biyaya ng Diyos, meron tayong salita ng Diyos na dala-dala. Kaya nga, sabi natin nakaraang Sunday, kapag tumayo sa harapan, kailangan natin siguraduhin na pag tinuro natin, binuksan natin ang salita ng Diyos, ang ating iahayag sa mga tao ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Naalala niyo yung example ho natin dito? Kung nakatira dito si Terence, kung dito nakatira si Terence, palagay natin ito ay John 3:16. Yun yung pangalan ng pintuan. Pag kinatok mo dyan, at dyan nakatira si Terence, sinong lalabas dyan? Si Terence. Hindi pwedeng si Piolo Pascual. Huwag mangyaring si Stephen Curry. Well, kung si Piolo ang lumabas, woo! Kung si Stephen Curry ang lumabas, woo! Pero kung si Piolo o si Stephen Curry ang lumabas, may mali. Kasi hindi sila ang nakatira doon. At ganun din, pag binuksan natin ang salita ng Diyos, pag binuksan mo ang John 3:16, hindi dapat kung sino-sino, ano-ano ang lumabas, kundi yung katotohanan ang nakatira doon sa talatang iyon. At yun ang trabaho ng tagapagturo, ilabas, ipakita yung katotohanan na doon sa salita ng Diyos. Yes, maaari may iba't ibang aplikasyon, pero meron lamang iisang katotohanan. Kaya ho hindi biro. Kaya ho kailangan ng pagsasanay. Kaya napakaganda ho yung desisyon ng ating kapatid na mag-enroll sa CTC upang masanay, upang mas lalo siyang mahasa sa pag-handle ng salita ng Panginoon. Hindi lamang ho yan, nagbigay ho ng warning si Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 16. 2 Peter 3:16, ang sabi, and also in all his epistles, speaking in them of these things. At tinutukoy dito ni Pedro ay si Apostol Pablo, na si Apostol Pablo daw ay may mga sinulat at may mga sinabi na ang sabi ni Pedro, in which are some things hard to be understood. Yung ibang mga sulat ni Pablo, hirap maunawaan, bro. Kung kayo ay binasa nyo ang Book of Romans or ibang book na sulat ni Pablo at nagkamot kayo ng ulo, well, we are in the same company of Peter. Pero ang sabi ni Peter ay ito, which they that are what? Unlearned and unstable. Ano nangyayari? Anong nagagawa nila sa scripture? Rest. At yung rest dyan galing yung word na wrestling. Pinipilipit. So merong mga tao, they take the word of God and they end up twisting, wrestling the word of God. Ano nangyayari? As they do also other scriptures, na-apply nila ito sa ibang mga salita ng Diyos unto their own destruction. So muli, kailangang maging maingat. Hindi lamang ng tagapagturo, kundi maging mga nakikinig. Hindi porket may dala ng Biblia ay okay na. Isa sa judgment na kailangan gawin ng makadiyos na nakikinig ay yung bang pinakikinggan ko ay salita ng Diyos. So, that's so much for that. Mauubos yung ating oras, the tongue and the teacher. Kailangan maging maingat, kailangan maging tapat,
ng mangangaral ng salita ng Diyos dahil may accountability sa Panginoon. Pangalawa, tignan ho natin James chapter 3 and onwards, verse 2 and onwards, the tongue and the body. The tongue and the body, or the tongue and the whole person. Ang dila at ang buong tao. Ang sabi sa verse 2, for in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man and able also to bridle the whole body. Now, sa unang basa sa King James, medyo tingin ko mahihirapan tayo at baka dumating tayo sa misinterpretation. And I would advise na subukan yung basahin minsan, lalo na yung mahihirap na lugar sa ibang version, and malaking tulong pag binasa natin sa ESV. Sa James chapter 3 verse 2 sa ESV, for we what? All stumble in many ways. We all stumble in many ways. Translation, lahat tayo ay nagkakasala sa iba't ibang paraan. Yes? And again, I love the humility of James here. Take note of the pronoun, for we all. Yan sinabing you, kayo lang, kundi si James na isang elder sa Church of Jerusalem ay sinama niya yung kanyang sarili. Maging ako, mga kapatid, tayong lahat, we stumble, we fall, we sin in many ways. Iba't ibang paraan tayo nagkakasala, mga kapatid. Where we stumble in many ways, ang sabi niya, and if anyone does not stumble in what he says, kung merong hindi nagkakasala at nagkakamali sa kanyang dila, bibig at sinasabi, sabi ni James, he is a perfect man. Ito yung taong iyan ay perfecto. It can be translated sinless, but I don't think yun yung sinasabi ni James. He is a mature man. Mature ang isang tao na nahandoon ang pag-iingat sa kanyang bibig na hindi siya nagkakasala. Able also what? To bridle the whole body. Siya ay may kakayahan na bantayan. Siya ay may kakayahan na ingatan ang kanyang buong katawan. So ang sabi ni James, yes, nagkakasala tayo sa iba't ibang kaparaanan, pero kung ikaw ay isang Kristiyano na mapagbantay sa iyong bibig, mapagbantay sa iyong dila, mapagbantay sa iyong sinasabi, at hindi ka nagkakasala sa pamamagitan ng iyong mga salita, it shows maturity. It shows great self-control. Hindi lamang sa dila, kung hindi sa buong katawan. So yun yung sinasabi ni James dito. If any offend not, does not mean na walang anumang kasalanan, o not a single one, hindi yun. Kung hindi siya continue sa bagay na yun. He's able to bridle the whole body. Nakikita ho ba natin yung sinasabi ni James dito? If you can control the tongue, you can control the body. Now, baka magkaroon ho tayo ng maling pagkaunawa. Hindi dito nagbibigay ng secret for sanctification si James. Anong sikreto ng sanctification? Huwag kang magsalita. Dahil pag hindi ka nagsalita, di ba may kasabihan, less talk, less mistake. No talk, no mistake. And then, sabi rin dito, pag pigilan mo yung dila, mapipigilan ang buong katawan. So pag hindi ka nagsalita, hindi ka magkakasala, quick sanctification. Well, yun ba ang sinasabi ni James dito? No. This is not to pinpoint or pointing out the easiness. Madali lang yan. Kontrolin mo lang yung dila mo. No. Hindi yun ang sinasabi ni James. Hindi niya sinasabing, well, ito ang sikreto ng kabanalan. Kontrolin mo lang yung dila mo. No. Actually, ang sinasabi ni James dito is not the easiness of it, but the hardness. The great challenge. Brother Paul, paano mo nasabi? Ituloy natin yung basa sa verse number 7. Talon tayo ng kaunti. James chapter 3 verse 7. Okay, ganun pala ako. Kontrolin ko lang yung dila ko. Makokontrol ko ng buong katawan. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, ito. For every kind of beast and birds and serpents and of things in the sea is tamed and hath been tamed of mankind. Pumunta ka sa zoo, ang daming hayop na nakokontrol ng tao.
Natuturuan pa yung mga aso ng mga tricks, yung mga dolphins na tumalon, yung mga sea lions na gumulong-gulong. Natuturuan ng parrot na magsalita ng gusto mong marinig. Pero yung sabi ni James, but the tongue can no man tame. So ang sinasabi ho dito ni James ay hindi secret at napakadaling paraan para ka maging banal. Kontrolin mo lang ang iyong dila. May problema. Hindi makontrol. Mahirap. Mabigat. Challenging. But the tongue can no man tame. Paano to describe it? It is unruly evil, full of deadly poison. Nahandoon ng panganib, nahandoon ng pagiging napakahirap, napakaliit nito, pero ang hirap nitong kontrolin. At actually, makikita natin mamaya na halos kabaligtaran ang nangyayari. Itong maliit na to, hirap na hirap tayong kontrolin. Ang nangyayari baligtad, itong maliit na to, ang kumokontrol sa buong katawan. Kaya kailangan nating ingatan. But and if kung ang isang tao, ang isang Kristiyano sa biyaya ng Diyos ay nahandod na ang pag-progress sa kanyang kabanalan, sa kanyang sanctification. Sabi ni James, kung sa biyaya ng Diyos ay nahandoon ang pagpipigil sa dila, nahandoon, hindi perpekto, pero nandoon ang pagbabantay. He is able also to bridle. He is able also to guide, to restrain, to hold in check the whole body. Kung siya ay magiging matututunan ng Kristiyano na bantayan, kontrolin, ingatan ng dila, ang bibig na ito na napakahirap, ito ay magiging tulong upang mabantayan at makontrol at mabantayan mula sa kasalanan ang buong katawan. At dito ipinasok ni James yung illustration sa verses 3 and 4. This is the small controlling the big. The small controlling the big. Verse 3. Behold, we put bits in the horses' mouths. Alam niyo ba yung bits? Hindi yan clover bits na durog na clover chips. Ang bits dyan ay bukado. Hindi abukado, bukado. Yung bakal na madalas stainless na nilalagay sa bibig. Sino nakakita nun? May bakal dito, tapos may ring dito, tapos may tali. At doon nakakonekta yung renda. So pag binatak mo sa kanan yung tali, hihila yun. Ikaw ba naman yung hilahin dito? Susunod ka. Doon napapasunod yung kabayo. Liko sa kaliwa, liko sa kanan, gusto mong huminto, batak ng konti, gusto mong umatras, batakin mo ng matindi sabay. Dati ho, nangangabayo si Brother Boy at nahahawakan ko minsan yung renda ng kabayo. Ang punto ho ay, itong mga kabayong ito na napakagilas, itong mga kabayong ito na napakalakas, ginagamit sa agriculture, ginagamit sa construction, ginagamit sa gera, ay napapasunod ng napakaliit na bukado. Yun ang punto ni James. Behold, we put bits in horses' mouths that they may obey us, and we turn about their whole body. And then verse number 4, gumamit pa siya ng isang illustration. Behold also the ships, yung mga barko. At maaaring hindi kasing laki ng mga barko ngayon, yung mga barko noon. Nevertheless, ang punto is isang bagay na malaki. Behold the ships, which though they be so great and driven of fierce winds. So meron dalawang katangian. They are great, big, malaki. Hindi lang yun, they are driven by fierce winds. So hindi lang ito basta malaki, kung hindi ito itinatangay ng malakas na hangin. So dalawa. Yung malaki, mahirap iusod yun. Yung tinatangay ng malakas na hangin, mahirap ding kontrolin yun. So pagsamahin mo to, malaki na, tinatangay pa ng malakas na hangin. Pero ang sabi ni James, yet are they turned about with a great small helm, whither the governor listeth. Itong mga malalaki, dambuhalang mga barko na ito na pinapausad ng hangin, ang laki niyan,
nandun yung puwersa ng hangin, pero ito ay napapagalaw, napapaliko ng pinakapiloto. At sa pamamagitan ng helm or timon na nahandun sa ilalim, nahandun sa likuran. At ito ang nagbabaling doon sa malaking barko o sa malaking bangka. So muli, nakikita ho natin dito ang binibigyang pansin ni James. Kung saan ang sabi niya, kung ang isang Kristiyano ay matututunang kontrolin ng dila, makokontrol niya ang buong katawan at nagbigay siya ng ilustrasyon. Na makontrol ang bibig ng kabayo, makokontrol ang buong kabayo. Na makontrol ang timon o yung helm ng bangka, makokontrol yung buong bangka kahit na mayroong malakas na hangin. Ano ang punto, mga kapatid? We must pay great attention sa maliit na bahagi ng katawang ito. Kailangan nating maging mapagbantay sa dila. Kailangan nating maging mapagbantay sa lumalabas sa ating bibig. At minsan may mga pagkakataon na may mga tao na nagmamalaki pa sila na wala silang preno. Ay ako, basta ako anong maisip ko, lalabas sa dila ko. Bakit? Ay, basta ako, prangka lang ako, kung ano-ano ko talaga sasa. Bakit? Ang sabi ng salita ng Panginoon, itong maliit na bagay na ito ay pwedeng umepekto sa buong katawan. Again, going back to verse number 2 sa James chapter 3, for in many things we offend all, or sa ESV natin basahin, for we all stumble in many ways. Nagkakasala tayo sa maraming paraan, and if anyone does not stumble in what he says, that means andun ang pagbabantay sa dila. Ang sabi niya, he is a perfect man and is able also to bridle the whole body. So the person or the tongue and the whole person. Kailangan nating bantayan. Kailangan natin seryosohin na magbigay pansin sa dila o sa mga sinasabi natin. Sa verse number 5, ang sabi ni Santiago ito, even so, again, kinonekta niya dun sa illustration. Verse 3, yung kabayo, yung verse 4, yung malaking bangka, yung kabayong pinapaliko ng maliit na bukado, yung malaking bangka na pinapaliko ng maliit na timon. Verse 5, even so. Pag sinabing even so, gayon din naman. In same relation, the tongue is a little member. Ang liit ng dila. Kumpara sa bicep. Kumpara sa, ano bang tawag dito? Sa calf muscle. Kumpara sa ibang mga muscle ng katawan, ang liit ng dila. Pero ang sabi ang sabi ni Santiago, even so, the tongue, ang dila ay ang liit and boasted great things. Ganun din naman daw yung dila. Kung paanong yung maliit na bagay sa kabayo at yung maliit na bagay dun sa barko ay nagpapasunod dito, ganun din naman daw ang dila. Maliit na parte ng katawan pero malaki ang nagagawa. Ulitin natin. Maliit na parte pero malaki ang nagagawa. At ang ayoko hong isipin niyo ho ay lalabas ako sa church na ito mamaya na naka-zipper na lang ang bibig. Sayang naman, malaki ang kayang gawin ng dila. Pero delikado rin kasi malaki ang pwedeng magawa ng dila. Nakuha ko ba natin? So hindi option sa Kristiyano na hindi na lang ako magsasalita. Ang option lang natin ay ito, bantayan natin ng maigi. Seryosohin natin ang kabanalan maging ng mga salita na lumalabas sa ating bibig. Ang sabi ni James sa verse number 5, even so the tongue is a little member, ang liit lang nito, and boasteth great things. Yung word na ginamit ito ni James sa Greek is megalocheo. The word mega meaning big. Meron tayong mega mall, big mall. Yung laucheo, to boast, big boasting. Nagmamalaki na, nagyayabang na, nagpinalalaki pa. It can do great things. It can affect great things. Yun ang punto, ang liit ng dila, malaki ang pwedeng epekto, as we have hinted na kanina, pwedeng good, pwedeng bad. Pwedeng maganda,
pwedeng pangit. The main point again is this: maliit ang dila at malaki ang epekto. Kailangan nating maging maingat. Kailangan nating maging mapagbantay. How careful should we be when it comes to our tongue? How watchful should we be? Gaano tayo dapat maging mapagbantay? Gaano tayo dapat maging maingat? As the Word of God said, be slow to speak, be slow to wrath, slow to speak, swift to hear. Bilang pastor, kailangan ko matutunan yon ng mahirap na paraan, pero kailangan ko matutunan at sa biyaya ng Diyos. I hope patuloy ako natututo. Na may tendency na nagsisimula pa lang magsalita yung tao, gusto mo na agad ibulalas yung napakaraming theological things na alam mo. Para bang pagpasok pa lang nung pasyente, nakita ng doktor na umiika, ito gamot mo, ito gamot mo, ito gamot mo. Di mo pa nakakausap yung pasyente. Di mo pa napapakinggan kung ano yung masakit. Kaya ho tayo inutusan ng Diyos na slow to speak, slow to wrath, swift to hear. Maging mabilis tayo na makinig. Pero gaano tayo dapat kaingat? Well, nagbigay ng another analogy si Santiago. Behold, how great a matter a little fire kindleth. Pagmasdan mo, bigyan mo ng atensyon gaano kalaki, gaano kadakila. And yung word dito na matter, pag binigyan nyo ng word study, really means forest. How great a forest, gaanong kalaking kagubatan ang pwedeng tupukin at sunugin ng isang maliit na apoy. Sangayon ho sa kasaysayan, ang isa sa pinakamalaking wildfire na naitala ay nangyari sa Victoria State, Australia, na kung saan noong January 13, 1939 ay tumupok ng 7,800 square miles. For reference, ibig sabihin ho niyan 7 times ng Bulacan. Ganong karami, ganong kalawak, ganong karaming puno ang tinupok at pumatay ito ng 71 tao. Na maaaring isang maliit na apoy na kasing liit ng upos ng sigarilyo, maaaring isang napakaliit na apoy na isang tama ng kidlat, maaaring isang napakaliit na apoy na naiwan ng siga. At ito yung ginamit na larawan ni James, na isang maliit na salita, isang maliit na chismis, isang salita na hindi nabantayan, isang salita na hindi mo hinayaang salain ng katotohanan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, listen, lalo na sa mag-asawa, lalo na kapag medyo mainit na si Mr. at si Mrs. At may pagkakataon na hinahayaan natin na hindi ang salita ng Diyos ang mag-control, kundi yung ating emosyon. Ay hindi, basta galit ako. And then pagkatapos ng araw na yun, magugulat ka kung bakit sunog ang buong bahay. Not literally. Pero putol ang komunikasyon. Putol ang relasyon. Ang hirap, ang bigat. Why? Maaaring dahil sa isang salita na hindi binantayan. Pwede itong magwasak ng mag-asawa. Pwede itong magbiyak ng pamilya. Pwede itong magsimula ng gera. At mga kapatid, pwede itong humati ng mga iglesia. Isang salita, isang pangungusap na hinayaan mo na lumabas.
Ang sabi ng Proverbs 25 verse number 18, a man that beareth false witness against his neighbor is a maul and a sword and a sharp arrow. Yun daw tao na ang daladala niya ay peke, fake news, hindi totoo, nagkakalat ng hindi totoo. Para siyang maul, pantusok, para siyang sword, para siyang sharp arrow na pag tumama ay napakasakit, napakalalim at maaaring makamatay. Now again, gusto ko makita ho natin itong small fire na ito na maaaring tumupok at sumunog sa napakaraming bagay, ay siya ring maliit na apoy, listen, siya ring maliit na apoy na pwedeng magsimula ng internal combustion sa isang thermonuclear o sa isang electric production facility at susunugin yung mga basura, at actually ginagawa to sa Taiwan. Yung mga basura nilalagay sa isang napakalaking pugon at controlled ito at magsisimula sila ng apoy at masusunog, magpo-produce ng malaking heat at magpo-produce ng energy at kino-convert sa electricity. And that small fire ay magpo-provide ng electricity sa milyong-milyong daang libong mga tao in a very good way. Again, ang point ay ito, maliit pero makapangyarihan. May mga times na kailangan nating pigilan na magsalita para hindi makasira. Pero mga kapatid, also at the same time, may mga time na kailangan nating magsalita para makapagdulot ng napakaganda. Para makatulong, para maka-encourage. Ang sabi ho sa Proverbs 12 verse 18, Proverbs 12:18, there is that speaketh like the piercing of a sword. Meron pag nagsasalita, kala mo espada, lagi ouch, 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 ouch. Lagi lang itong kakasalita ka, laging nakakatusok. Pero ang sabi niya, but the tongue of the wise is health. Yung dila nung pantas, nakakapagbigay ng kalusugan. Nakakatulong, nakakagaling. Proverbs 16 verse 24, pleasant words are what? Are a honeycomb. Now, para maalala niyo ho, nung panahon na yun, walang energy drink. Okay? Nung panahon na yun, walang Enervon C. Ang isa sa mga tinuturing na superfoods, naalala niyo si Jonathan, yung kaibigan ni David, nung gutom na gutom siya. Yung hinang-hina siya, anong kinain niya? Honey. Honeycomb. Nanumbalik yung kanyang lakas. Yun na yung pinaka multivitamins nung time na yun. Yun na yung pinaka energy drink nung time na yun. At ang sabi ng salita ng Diyos, pleasant words are as a honeycomb. Itong mga tama at lapat na salita at mabuti at magandang salita na sinabi sa tama at magandang panahon ay pwede itong makatulong sa nanlulumo. Sweet to the soul and health to the bones. Sana makita niyo ho, twofold, sweet to the soul, sa kanyang damdamin pwedeng makaapekto, and health to the bones, yung taong depressed ay pwedeng magkaroon ng epekto physically, pero the right word at the right time, spoken in the right way, ay pwede itong magbigay ng kasiglahan at ng kalusugan at mayroong epekto maging sa kanyang physical na katawan. The right words, the right use of the tongue. So Romans chapter 10 verse 14, ang tanong ni Apostol Pablo, and how then shall they call on him on whom they have not believed? And how shall they believe on him on whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Kailangang merong mangaral, magturo, magsabi ng ebanghelyo. Now, tunay isang napakalaking challenge sa atin ito. Muli, hindi option sa Kristiyano, ay ganun pala, napakadelikado. Ayokong magsimula ng sunog sa church. Ayokong magsimula ng sunog sa pamilya. Hindi na lang ako magsasalita. No, that is not the option. Dahil yung ding dila na yun ay pwedeng gamitin sa tatay mo na discouraged na,
Sa asawa mong nanghihina na. O sa pastor nyo. O sa mga kamanggagawa natin na pwedeng makatulong, maka-encourage, makapagpalakas. So dapat gamitin sa mabuting paraan. So ang ating option na ito, hindi tayo magsasalita, kundi magbabantay tayo sa ating pananalita. Ang apoy ay mabuti sa tamang lugar. Yes? Pag nasa kalan yan at magluluto ka ng pork chop, mabuti yan. Pero kung yung apoy ay tumawid sa kurtina, hindi yan dapat dyan. Sa tamang lugar, sa tamang panahon, sa tamang paraan, malaki ang maitutulong. So what should be our prayers? Psalm 141 verse 3. Let's ask God's help. Ang sabi, Psalm 141 verse 3, set a watch, O Lord, before my mouth, keep the door of my lips. Lord, bantayan mo ang bibig ko. Now, anong ibig sabihin? Lord, maglagay ka ng guardian angel sa bibig ko na pag may lalabas na tas isara niya? Practically speaking, punuin natin ng salita ng Diyos ang ating puso't kaisipan. O maniwala kayo mga kapatid, how many times na iniligtas ng Diyos ang pagsasama namin ni Sister Jonah? Now, wag niyo sana isipin na muntik na kami magkahiwala. Walang ganun. Pero how many times na meron ng gustong lumabas sa bibig ko? Tapos papaalalahanan ako ng salita ng Diyos, husbands, love your wives. Yung mga salita ng Diyos na iniipon natin para maging bantay din ng ating mga bibig. And yes, hiling natin sa Panginoon, Lord, bantayan mo. Paalalahanan mo ako, tulungan mo ako maging mapagbantay sa dila ko. And lastly, sa Psalm 39 verse 1, ang sabi ng mga awit, I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue. I will keep my mouth with a bridle, while the wicked is before me. Nahandun dapat ang ating commitment na bantayan, ingatan, ang mga salita na lumalabas sa ating bibig. Muli, itong panahon ng Kapaskuhan, we will engage with mga kabag-anakan natin, maaaring mga tao matagal nating hindi nakita. Pero nawa, ang lalabas sa ating bibig ay makakabuti sa kanilang mga kaluluwa. Ingatan, tulungan nawa tayo ng Panginoon sa ating relasyon, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating church. Muli mga kapatid, the tongue is very powerful. And napakaganda ko, ang church na ito will be filled ng mga Kristiyano na ginagamit ang dila sa makadiyos at maingat at banal na paraan. And guess what? Kung paano kakalat ang salita ng Diyos. Pero at the same time, kung di tayo magiging mapagbantay, pwede itong sumira. Tulungan nawa tayo ng Diyos na bantayan ang ating mga dila. Let's pray. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa paalala ng iyong salita, and as James included himself, Lord, I include myself. We include ourselves. Sinasama namin ang aming mga sarili na tunay nga ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay merong challenge or challenged sa bagay na ito. Sa pagbabantay, sa pagkontrol, sa pag-iingat, sa mga salita na lumalabas sa aming bibig. Nawa, O Diyos, in our most private moments, sa panahon na ang asawa lang namin ang aming kasama, o ang pamilya lang namin ang aming kasama, or sino man, O Diyos, o nawa, ipaalala mo sa amin na naririnig mo ang bawat salita. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na nasain na ang lalabas sa aming bibig ay hindi kasiraan kung hindi kalusugan. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na bantayan. Ama, patawad po sa mga pagkakataon na nagkulang kami dito. Patawad po sa mga pagkakataon na naabuso namin. Hindi namin nagamit sa tama ang napakalakas na bagay na ito na pinagkatiwala mo sa amin. May we be good stewards of our tongues. O Diyos, salamat po sa iyong paalala.
Tulungan mo kami, ingatan mo kami. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.